Magandang araw mga kabarangay. Ako si Justine Agustin. Samahan niyo akong alamin ang karapatan, kapakanan at katanungan ng isang mamamayan sa isang barangay. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa makatarungang pagtrato, tamang serbisyo at proteksyon sa loob ng isang komunidad. Dahil ikaw, ako, tayo, kabilang dito. Mga kabarangay, it's session time. Ako po si Imelda Tumbaga, magsi-senior citizen na sa susunod na taon. Kap, ano bang may tutulong ng barangay sa aming magsi-senior citizen? Magandang araw mga kabarangay. Kasama natin ngayon ang punong barangay ng Barangay Maranggulipuno dito sa lungsod ng Kawayan, probinsya ng Isabela upang alamin natin ang kanilang mga programa. Kasama natin ngayon, Honorable Jaime L. Partido. Kamusta po ang ating barangay ngayon, Kap? So, okay naman sir, ang barangay natin ngayon. Kamusta po ang sitwasyon ng mga senior citizens? Gaano po ba kadami ang bilang ng senior citizen dito po sa ating barangay? So, ang bilang na ng mga senior citizen natin dito sa ating barangay Sarisa, aabot na ng 350 ang mga senior citizen natin. Yung 350 po ba, Kap, is lahat po ba yan ay meron na po ba silang nakatatanggap na pension? Wala po sa ating iba't ibang ahensya ng gobyerno? Ay, yung iba sir, wala pang pension yung iba. Nasa 1/4 pa lang siguro sir, yung tumatanggap ng pension ng senior citizen. Doon po sa 1/4 na tumatanggap, ano po yung karaniwang natatanggap nilang benepisyo ng mga senior citizens sa inyong nasasakupan, Kap? So, ang tinatanggap nila, meron din silang yung monthly na natatanggap sila, pero kada quarterly yata yung pagka-release nila. Pero yung iba naman na hindi pa tumatanggap ng pension, marami din silang mga natatanggap na mga ayuda. Ano natatanggap nila? Financial assistance po ba? Yung mga pensioner sir, mga financial na yung natatanggap nila. Magkano po yung nakukuha ng ating mga rehistradong senior citizens sa ating barangay? Ang mga senior citizen kasi natin na nagpipension na is 500 month yung natatanggap nila. So, hindi ko lang alam sir kung madadagdagan pa yung natatanggap nila. Ano po ba yung mga karaniwang idinudulog sa inyo ng mga senior citizen na problema o kanilang mga concern sa inyong barangay, sa aming barangay, Kap? Ang mga dinudulog ng mga senior citizen kasi natin, lalong-lalo na sir yung mga magsi-senior citizen pa lang, yung kung paano yung proseso para sila ma-membro sa senior citizen. Ano po ba yung mga kailangan na documents, bukod po dapat senior citizen, ano mo kailangan pong ipasa ng mga magsi-60 years old na sa ating barangay para sila po ay makasali sa ating pension? Ang requirements kasi niyan sir, para mapatunayan talaga natin na senior citizen sila, yung piniprepare sa kanila yung birth certificate o kaya yung PSA nila. Yun kasi yung requirements nila para sila ma-membro sa senior citizen. Agad-agad po ba yun, Kap, na maaprubahan yung kanilang application sa pension? Yes sir, basta makumpleto lang nila yung mga requirements nila, agad-agad naman sila na pwede silang magpagawa ng senior citizen ID nila. Pero hindi pa yun yung sila yung magiging pensioner. Okay, so kailangan mo na lang i-kompletuhin yung kanilang pagpasa ng mga requirements kung saan kasali dito yung mga PSA, birth certificate, at yung application form galing sa office. Sa OSCA, yes sir. Sa office of... Kap, doon sa nabanggit nyo po kanina, sa bilang po ng senior citizen na 300 plus po natin, and then 1/4 lang doon po yung rehistrado, yes, at meron pong tumatanggap ng pension. Ano po yung ginagawang hakbang ng barangay para ma-inform po natin yung mga ibang senior citizen na mag-apply sa pension? So ang ginagawa kasi namin mga barangay official, yan, lahat naman po yan yung mga aplikante ng magiging senior citizen, ina-assist din namin sila na pumunta sa opisina ng OSCA
para maibigay yung nararapat para sa kanila, mga senior citizen natin. Dito po ba sa barangay, nagbibigay rin po ba sila ng parang karagdagang documents para ipresenta sa OSCA? Ay, yung certification lang sir na galing sa barangay, yun lang yung karagdagan na requirements nila para maaprubahan ng OSCA yung kanilang application sir. Bukod po sa natatanggap nilang pension mula po sa OSCA, may ibinibigay pa ba yung barangay sa mga senior citizen natin? Yes sir, kasi nabudgetan din namin yan, mga senior citizen natin yan, kagaya nito ngayong December. Kasi naglaan din kami ng budget para sa kanila na ibibili namin ng bigas na ipamimigay din namin sa lahat ng miyembro ng senior citizen natin, yung 350 na senior citizen natin, matitikman nila lahat yung... Kapag meron po bang nasasawi na mga senior citizen, may ibinibigay po ba yung ating barangay? Bukod po dun, kapag meron po bang mga nasasawi na mga senior citizen, may ibinibigay po ba yung ating barangay? Nung nakarang araw, bali meron po kaming na-receive na mga bigas na galing sa city government, pinikap nila dun sa OSCA office. Yun po yung pinamigay namin sa lahat ng miyembro ng senior citizen natin dito sa barangay. Po yung mga gagawin nating mga aktibidad para mas ma-involve natin o maisama natin sa pagbabago o kagandahan yung senior citizen. So ang maganda na lang siguro na gagawin natin dyan, sir, maggawa na lang ng mga ambagang pambarangay para sa ganun yung malaking katulungan din nila. Kasi nga sila na yung mga senior natin, hindi lahat naman tayo darating yung araw na mawawala para mayroon din maitutulong din sa kanila na kahit papano. So, ibig sabihin ka, ang may tutulong ng barangay sa mga senior citizen natin, yung mga residente natin na senior citizen, bukod po sa natatanggap nilang pension mula po sa OSCA, may ibinibigay pa ba yung barangay sa mga senior citizen natin na magbibigay sa kanila ng mga benepisyo? Yes. Tulad ng mga, siguro, sa kanilang ambagan? Yes, sir, po. Siguro, Kap, mensahe po natin sa lahat po ng ating mga residente na senior citizen na hindi pa po nakakapagpasa ng kanilang aplikasyon o nakapag-apply para sa kanilang mga pension. Ang mensahe ko sa mga kabaranggayan natin na yung mga magsi-60 years old na nahihirapan silang makapag-apply. Yung iba kasi namumroblema sila dahil wala silang birth certificate. Pwede naman na silang kumuha sa PSA. Mas madali naman kasi yun pagka sa PSA sila kumuha. Yun kasi yung number one naman kasi na kailangan nila para ma-verify talaga kung senior citizen na talaga yung tao. Pwede rin kayong lumapit sa barangay para ma-assist namin kayo, maidala namin kayo sa opisina ng OSCA. Nang sa ganun, ma-membro namin kayo ng senior citizen.